Welcome to Tagalog Bible Voice. Exodus chapter 11. Alam mo, dito sa chapter na ito, parang tahimik bagyo bago ang pinakamalakas na tama. Si God kinausap si Moses at sinabi niya na isa na lang huling salot na ipapadala sa Egypt at ito na ang magpapalaya sa Israel. Parang sa buhay, minsan may last straw, yung huling pangyayari na tuluyan na magbabago ang lahat. Ganun na ganun ito. Sinabi ni God na pagkatapos nito, hindi lang basta papayagan ni Pharaoh ang mga Israelite, itataboy pa sila palabas. As in, gusto na silang umalis agad. Then may instruction si God, sabihin ni Moses sa mga tao na manghingi sila ng mga alahas, pilak at ginto mula sa mga Egyptians. At nakakagulat, binigyan sila. Bakit? Kasi pinalambot ni God ang puso ng mga Egyptians toward them. At si Moses sobrang iginagalang na parang kilala na siya bilang taong may authority, hindi na siya basta-basta. Ngayon, ito na yung pinakaseryosong bahagi. Sinabi ni Moses kay Pharaoh, sa hating gabi dadaan ang Panginoon sa buong Egypt. At mangyayari, lahat ng panganay na lalaki sa Egypt ay mamamatay. Mula sa anak ni Pharaoh na nakaupo sa trono hanggang sa anak ng alipin pati sa mga hayop, walang exempted. Grabe no? Parang ipinapakita dito na walang status ang makapagligtas. Mayaman ka man o mahirap, pare-pareho lang kapag dumating ang hustisya ng Diyos. Pero may malaking contrast. Sa mga Israelite, walang mangyayari sa kanila. Kahit aso, hindi tatahol laban sa kanila, ibig sabihin walang gulo, walang sakit, walang kamatayan. Tahimik at ligtas sila. Parang pinapakita ni God ang malinaw na paghihiwalay kung sino ang sakop ng kanyang proteksyon. Sinabi rin ni Moses na pagkatapos nito, mismong mga opisyal ni Pharaoh ang lalapit sa kanya, luluhod pa nga, at sasabihin, umalis na kayo. At saka lang sila alis. Pero kahit ganun kabigat ang warning, hindi pa rin nakinig si Pharaoh. Matigas pa rin ang puso niya. At dito nagtatapos ang chapter na parang cliffhanger. Alam mong may paparating na matinding pangyayari. Isang interesting na insight dito. Minsan, hindi agad-agad dumarating ang pagbabago kahit paulit-ulit na ang signs. Tulad ni Pharaoh, kahit nakita na niya lahat ng himala at babala, pinili pa rin niyang maging matigas. At doon, makikita natin ang pride. Kapag pinairal, pwedeng magdala ng matinding consequence. So itong chapter na ito parang pause bago ang pinaka-emotional at pinaka-mabigat na pangyayari sa susunod. Handa ka na ba sa susunod na kwento? Exodus chapter 12. Dito sa chapter na ito, mararamdaman mo na ito na talaga yung turning point. Parang gabi bago ang isang malaking pagbabago sa buhay. May halong kaba, lungkot, pero may pag-asa rin. Nagsimula ito na kinausap ng Panginoon sina Moses at Aaron sa Egypt. Sinabi niya na ang buwang ito ang magiging simula ng kanilang taon, parang bagong simula ng buhay nila bilang isang bayan. Tapos nagbigay si God ng very specific na instructions, parang step-by-step guide. Bawat pamilya kailangan pumili ng isang tupa o batang kambing, walang kapintasan, healthy, perfect. Para bang kapag may handaan ka, pipiliin mo yung pinakamaayos at pinakamagandang ihahain, hindi yung tira-tira. Sa ika-14 na araw ng buwan, sabay-sabay nilang papatayin ang hayop sa paglubog ng araw. Tapos kukunin nila ang dugo at ipapahid sa mga gilid at itaas ng pintuan ng bahay nila. Medyo kakaiba, no? Pero may malalim na meaning ito. Parang sign ito, marker na nagsasabi dito nakatira ang mga sakop ng Diyos. Yung karne, kakainin nila ng gabing iyon, inihaw sa apoy kasama ng tinapay na walang pampaalsa at mapait na gulay. At hindi pwede yung chill lang, kailangan ready silang umalis. Nakasuot na, may sandalyas, hawak ang tungkod. Parang kumakain ka habang ready kang tumakbo anytime. Bakit? Kasi sinabi ng Diyos, dadaan siya sa Egypt sa gabing iyon. At mangyayari ang pinakamatinding salot, mamamatay ang lahat ng panganay sa Egypt. Pero kapag nakita niya ang dugo sa pintuan, lalampasan niya ang bahay na iyon. Dito galing yung salitang Passover, parang lalagpasan ka ng kapahamakan. Isipin mo parang may bagyo na dadaan sa buong lugar, pero yung bahay mo may espesyal na tanda, kaya hindi ka tatamaan. Sinabi rin ni God na ang pangyayaring ito ay dapat nilang alalahanin magpakailanman, gagawin nila itong taon ng pagdiriwang. Kakain sila ng tinapay na walang pampaalsa sa loob ng 7 araw, at walang kahit anong may lebadura sa bahay, parang simbolo ng pag-alis ng luma at simula ng bago. Pagdating hating gabi, nangyari nga. Lahat ng panganay sa Egypt namatay, mula sa anak ni Pharaoh hanggang sa pinakamahirap na tao, pati hayop. Walang nakaligtas, at buong Egypt umiyak. Malakas, sabay-sabay, parang isang buong bayan na nagluksa. Doon na bumigay si Pharaoh. Pinatawag niya sina Moses at Aaron kahit gabi at sinabi, umalis na kayo. Kayo at ang mga Israelite.
Sumamba kayo sa Panginoon ninyo. Kunin ninyo lahat, mga anak, hayop, umalis na kayo, at pagpalain ninyo rin ako. Mapapansin mo, yung dating matigas na hari, ngayon parang nakikiusap na. At hindi lang siya, ang mga Egyptians mismo nagmamadali sa mga Israelite. Umalis na kayo, baka mamatay kaming lahat. Kaya umalis sila agad-agad. Yung masa ng tinapay nila hindi pa umaalsa, kaya naging tinapay na walang pampaalsa. Dinala nila ito sa kanilang mga balikat. At bago sila umalis, ginawa nila yung sinabi ni God. Humingi sila ng pilak, ginto at damit mula sa Egyptians. At ibinigay naman ito. Parang binayaran sila sa lahat ng taon ng paghihirap nila. Interesting fact, mga 600,000 na lalaki ang umalis, hindi pa kasama ang mga babae at bata. So milyon ang bilang nila. At may sumama ring ibang tao, parang mixed crowd na naniwala rin. Dinala rin nila ang mga buto ni Joseph kasi ipinangako niya noon na isasama siya kapag umalis na sila. Ibig sabihin, kahit matagal na, hindi nila nakalimutan ang pangako. At bago sila tuluyang makaalis, binigyan pa sila ni God ng additional instructions tungkol sa Passover, kung sino lang ang pwedeng makibahagi, paano ito ipapasa sa susunod na henerasyon, at bakit ito mahalaga. Parang sinasabi niya, huwag niyong kalimutan ang gabing ito. Ito ang gabi na pinalaya ko kayo. Kung iisipin mo, ang chapter na ito ay tungkol sa kalayaan, but may kasamang sakripisyo, pagsunod at pagtitiwala. Minsan sa buhay may Passover moments din tayo, yung panahon na ililigtas tayo sa isang sitwasyon, pero kailangan nating sumunod at magtiwala kahit hindi natin fully naiintindihan. At dito, nagsimula ang bagong buhay ng Israel mula sa pagiging alipin, papunta sa pagiging malaya. Ready ka na ba sa susunod na mangyayari? Exodus chapter 13. Ngayon, tuloy-tuloy na ang paglalakbay ng mga Israelite palabas ng Egypt. Pero bago pa sila lumayo, may mahalagang bilin agad ang Panginoon. Sinabi niya kay Moses, ilaan ninyo sa akin ang lahat ng panganay. Ibig sabihin, bawat unang anak, tao man o hayop ay para sa Diyos. Bakit? Kasi sila yung iniligtas noong gabing iyon sa Egypt. Parang sinasabi ni God, hindi ninyo ito nakamit mag-isa. Iniligtas ko kayo. Kaya yung panganay ay parang paalala, living reminder ng kanyang pagliligtas. Pero may detalye pa. Kung hayop na malinis, iaala ito. Pero kung hindi, tulad ng asno, kailangan itong tubusin, papalitan ng handog. At kung hindi tutubusin, kailangan itong patayin. Medyo mabigat pero ipinapakita nito kung gaano kaseryoso ang konsepto ng pagtubos, parang may kapalit ang buhay. At para sa mga tao, siyempre, hindi sila ihahandog kundi tutubusin din. Parang sinasabi, ang buhay ninyo ay mahalaga at may halaga ang pagliligtas. Pagdating ng panahon na magtatanong ang mga anak nila, bakit natin ginagawa ito? Dapat nilang ikwento kung paano sila iniligtas ng Diyos mula sa Egypt, mula sa pagkaalipin. Parang tradisyon na ipinapasa, hindi lang basta ritual, kundi kwento ng pagmamahal at pagliligtas. Tapos binalikan ulit yung Feast of Unleavened Bread, yung pagkain ng tinapay na walang pampaalsa. 7 araw nila itong gagawin taon-taon. Walang lebadura sa bahay, kahit konti. Parang deep cleaning, hindi lang sa bahay kundi sa buhay, inaalis ang luma, sinisimula ng bago. At sabi ni Moses, parang magiging tanda ito sa kamay at noo nila, hindi literal na tattoo, pero parang constant reminder sa isip at gawa nila na iniligtas sila ng Diyos. Ngayon, nagsimula na silang maglakbay. Pero interesting, hindi sila dinala ng Diyos sa pinakamadaling daan. May shortcut sana yung daan papuntang lupay ng mga Philistine, mas mabilis yun. Pero sabi ng Diyos, baka matakot sila kapag may laban agad at bumalik sa Egypt. Parang sa buhay, minsan hindi tayo dinadala sa pinakamabilis na ruta, kundi sa ruta na handa tayo. Kasi hindi lang destination ang mahalaga, kundi yung proseso ng paghahanda. Kaya inikot sila sa mas mahabang daan, papunta sa disyerto malapit sa Red Sea. At habang umaalis sila, organized sila, parang handang-handa. Hindi na sila basta mga alipin, parang isang bayan na may direksyon. At eto isang magandang detail, dinala nila ang mga buto ni Joseph. Naalala mo? Si Joseph matagal ng patay, pero sinabi niya noon na kapag inilabas sila ng Diyos sa Egypt, isama nila siya. At ngayon, tinupad nila iyon. Ibig sabihin kahit lumipas ang maraming taon, pinanghawakan nila ang pangako. Parang connection ng past, present at future, isang tuloy-tuloy na kwento. Habang naglalakbay sila, may kakaibang presensya ang Diyos na kasama nila. Sa araw, isang haliging ulap ang gumagabay sa kanila. Sa gabi, isang haliging apoy ang nagbibigay liwanag. Isipin mo yun, parang may ilaw ka sa dilim na hindi nawawala, hindi ka mawawala ng landas at hindi ito nawawala. Day and night, kasama nila. Ibig sabihin,
Hindi lang sila inilabas ng Diyos, sinasamahan niya sila bawat hakbang. Ang insight dito, minsan, akala natin tapos na ang tulong ng Diyos kapag naligtas na tayo sa problema. Pero sa totoo lang, doon pa lang nagsisimula. Sinusundan niya tayo, ginagabayan at sinisigurong makarating tayo sa tamang patutunguhan. Kaya ang Exodus chapter 13 ay hindi lang tungkol sa pag-alis. Ito ay tungkol sa pag-alala, pagtitiwala at pagsunod habang naglalakbay. Parang sinasabi ng Diyos, hindi kita iwan, sasamahan kita, hakbang-hakbang.